araw po muli, magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Jesucristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant, at ang ipinag-utos ng Panginoong Hesus na ituro sa mga gagawing alagad upang ang bawat isa ay madala sa wangis ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. At ang ating pong teksto na pag-uusapan sa pagkakataong ito ay mula sa Juan 15, 1 hanggang 8. Juan 15, 1 hanggang 8. At ito po ay babasahin ko sa wikang English. Sinabi, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatsoever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Medyo mahaba po ang teksto na ating ginamit dito, sapagkat nais kong makita natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga bagay na ito. Pero makikita natin ang kanyang ipinag-uutos sa kanyang mga sinabi, at ito ay nasa verse 4. Sinabi niya, remain in me. Remain in me. Sa Tagalog ay manatili kayo sa akin, at yan po ang ipalalagay natin na utos number 66. Remain in me. Utos number 66 na po tayo. Sa mga sinabing ito ng Panginoon ay makikita natin na inihalintulad niya ang kanyang sarili sa puno ng ubas, at tayong mga mananampalataya naman ang sangang idinugtong sa kanya. Ang pagkakadugtong na ito ay dahil lang sa habag ng Diyos. Pag binasa nyo ang 11:17 ng Roma, ay makikita nyo ang katotohanan yan. Yan ay dahil nais niya na magkaroon tayo ng buhay. Sa pagkakaroon naman natin ng buhay, nais niya na magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya, at ito ay sa pamamagitan ng ating mga pamumunga. Ang pagkakaugpong na ito ay isang relasyon, na sa Kanya ang dagta na nagbibigay ng buhay, tayo naman ang mga sanga na kung saan ay inaasahan na uusbungan ng mga bunga. Ang responsibilidad natin sa relasyong ito ay hindi ang pamumunga, kundi ang pananatili sa Kanya. Pananatili sa Kanya. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Natural ang pamumunga sa sanga kapag maayos ang pagkakadugtong sa Kanya. Bago po tayo pumailan lang sa paglilinaw sa utos na ito ng Panginoon, ay pumunta muna kayo sa inyong grupo upang pag-usapan ang tanong. At ang tanong na ito ay, masasabi mo ba na maayos ang iyong pagkakadugtong kay Jesus ngayon? Bakit? O kaya ay papano? Ulitin ko po ang katanungan, masasabi mo ba na maayos ang iyong pagkakadugtong kay Jesus ngayon? Bakit at papano? Sige po, pumunta kayo sa inyong mga grupo at sabihin ninyo ang damdamin nyo sa bagay na ito o kaya yung inyong kalalagayan, at mamaya ay magbabalik po tayo para linawin ang bagay na ito, lalo't higit ay para maisabuhay po natin. Magbabalik po tayo. Sa mga sinabing ito ng Panginoon ay makikita natin ang napakaraming katotohanan tungkol sa ating relasyon sa Kanya. Marami pa pong ibang tinutukoy ang Biblia sa mga iba't ibang lugar tungkol sa ating relasyon sa Kanya, ang pagbabago ng ating kalalagayan, subalit dito naman ay pinapakita niya ang kalalagayan natin bilang mga nakaugpong sa Kanya na inaasahang mamunga. At nakikita naman natin na talagang ipinag-uutos niya na para tayo ay makapamunga ay kailangan tayong manatili sa Kanya.
May mga ilang bagay po tayong pag-uusapan para linawin ang bagay na ito at dito sa ating number one ay bakit kinakailangang manatili tayo kay Jesus? Bakit kinakailangang manatili tayo kay Jesus? Unay, gusto kong makita natin ang katotohanan ito. Alam nyo, kapag ka ganitong ipinag-uutos ng Panginoon ng isang bagay, ay inaasahan niya. Pero isang bagay din na ang ibig sabihin nito ay maaring hindi manatili sa kanya ang mga inugpong na sanga. At yan naman ay makikita natin sa kabuuan ng salita ng Diyos. Nakakapagtaka nga lamang mga kapatid na marami po ay nagsasabi na kapag ka ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na mahihiwalay. Pero dito pa lang ay makikita na natin ang katotohanang maaari tayong mawala sa Kanya. At yan ay hindi dahil sa Kanya, kundi dahil na rin sa atin. Nasa sa atin po ang pagnanais kung tayo ay manatili o lalayo sa Panginoon. Pero ang katanungan, bakit tayo manatili sa Kanya, ay makikita natin ito sa banal na kasulatan. At itong mga bagay na ito na sasabihin ko sa inyo ay maaari ninyong dagdagan kapag kayo ito ay pinag-aralan ninyo o kaya ay may naisip kayo o kaya ay may ibinibigay sa inyo ang banal na Espiritu habang kayo ay nag-aaral sa mga utos na ito. At ang number one natin ay nandoon sa Juan 1:4. Juan 1:4. Sinabi doon, in Him was life, and that life was the light of mankind. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Sinabi ng Efeso 2:1, Efeso 2:1, na dahil sa ating pagkalayo sa Diyos ay itinuturing tayong patay. Subalit nung tayo ay lumapit sa Diyos, kinilala natin ang ating mga pagkakasala sa Kanya, at nung tanggapin niya tayo at ipinagkaloob ang banal na Espiritu ay nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng kapatawaran at buhay. At yan ang ating number one, dahil nasa Kanya ang buhay. Dahil nasa Kanya ang buhay. Ang tanong ay, nagawa mo na bang tutuhanan na lumapit sa Panginoon? Nasa iyo ba ang Kanyang banal na Espiritu sapagkat yan o siya ang nagbibigay buhay sa ating espiritu? The same Spirit that quickens the body of Christ from the dead will be the Spirit that quickens our spirit to have life. Ang sinabi kong yan ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 8. At alam nyo, sa Biblia ay paulit-ulit na sinasabi na naa kay Kristo ang buhay. Nang minsan ay hamunin niya ang mga alagad na sumama doon sa maraming tumalikod sa Kanya, ang sinabi ni Apostol Pedro ay, saan kami pupunta na sa iyo ang salita ng buhay? Ang bagay na yan ay napakagandang halimbawa sa atin na kung tayo ay aalis sa Panginoon, lalayo sa Kanya, ay mawawalan tayo ng buhay. Kaya maipapayo ko po sa bawat isa, wala kayong the best na pupuntahan kundi sa Panginoon. Kung ikaw ay nalalayo sa Kanya, bumalik ka sapagkat laging nakalaan ang pagpapatawad ng Panginoon sa mga totoong naghahanap sa Kanya. Maalala niyo ba na sinabi rin niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Pero makikita natin, siya ang buhay. Siya ang buhay. Pangalawa na dahilan kung bakit tayo dapat manatili sa Kanya ay ang sinabi ng chapter 15 verse 2. Chapter 15 verse 2. Sa ikalawang bahagi nito ay sinabi niya, at Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nangangahulugan niya na tama ang paglago sa Panginoon. Kung tayo ay tunay na maayos ang pagkakaugpong, na nangangahulugan na maayos ang ating relasyon sa Kanya, ay magiging tama ang paglago natin sa Kanya. Bago tayo magkaroon ng mga bunga, ay kailangan muna tayong lumago sa ating relasyon sa Kanya. At yan ang katotohanan dito sa sinabi niya. Ang pangatlo natin ay sa verse 4. Sa verse 4, sinabi sa talatang yan,
Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Kaya makikita natin sa sinabing yan ng Panginoon na isa sa mga dahilan para tayo ay manatili sa Kanya ay upang tayo ay makapamunga. Hindi ko po alam kung alam na ninyo ang ibig sabihin ng bunga ng ating connection sa Panginoon. Pero kung tatanungin kita ngayon, ikaw ba ay namumunga? Ano kaya ang tugon mo sa bagay na yan? Punta muna tayo sa ating pang-apat. At ito naman ay makikita natin sa verse 5. Sa verse 5. Sinabi sa talatang 5 sa Tagalog, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana." Dito ay makita natin na bukod sa pamumunga ay dahil siya ang ating puno. Ang puno ay nandun ang ugat, wala sa sanga. Ang kahulugan nga niyan, kapag tayo ay nahiwalay sa puno, ay kamatayan, hindi pamumunga, at sa tunay na buhay ay pagkapariwara. At ang atin namang panglima ay wala tayong magagawa kapag kahiwalay tayo sa Kanya. Wala tayong magagawa kapag kahiwalay tayo sa Kanya. Balikan niyo po ang verse 5 ay makikita niyo ang sinabi ng Panginoon sa huling bahagi na sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Alam niyo po sa banal na kasulatan, meron pong tila magkakontra rito pagdating dito. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, "I can do all things through Christ Jesus who strengthens me." At yan ay isang katotohanan na marami tayong magagawa kay Kristo o lahat ng bagay magagawa natin sa pamagitan ng ating connection sa Panginoon. Pero dito naman ay sinasabi niya, "Apart from me, you can do nothing." Naiisip niyo ba kung paano nangyayari ang bagay na ito? Halimbawa ay kung pag-iisipan natin ang mga tao sa mundo na walang Jesus sa kanilang mga buhay. Nangangahulugan ba ito na wala silang nagagawa? At nais kong sabihin sa inyo na ang katotohanan, maraming mga ateista, walang pagkilala sa Diyos o kaya ay nasa ibang relihiyon at ibang paniniwala na ang daming accomplishment sa mundong ito. Sa totoo lang ay mas marami sa kanila ang mayayaman kaysa sa mga mananampalataya. Pero anong ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya, "Apart from me, you can do nothing." At ang sinabi ni Pablo na "I can do all things through Christ who strengthens me." Ito po ay kailangan yung tandaan. Sapagkat ito ang katotohanan sa sinasabing ito ng Panginoon na wala tayong magagawa na mga bagay na magbubunga ng makabuluhan sa walang hanggan kapag tayo ay hiwalay kay Kristo. Ulitin ko po yan. Wala tayong magagawa na makabuluhan sa pangwalang hanggan kapag tayo ay hiwalay kay Kristo. Baka po lalo nating maunawaan kapag ako ay gumamit ng English. We will have no accomplishment that has eternal values if we are separated from Christ. At yan din ang ibig sabihin ni Pablo na nakakagawa siya ng mga bagay na may eternal values o kaya ay magagantimpalaan ng Diyos sa walang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng "I can do all things through Christ who strengthens me." Hindi yung meron kang magagawa o kaya ay kaya mong gawin ang lahat dahil meron kang Kristo. Minsan na hindi naunawaan ng marami yung bagay na ito. At kapag sila ay may accomplishment na nagbubunga sa mundong ito, ay akala nila yun na ang ibig sabihin nun. Kapag nagtagumpay sila sa buhay, ay kinukot nila yung "I can do all things through Christ Jesus who strengthens me." At minsan pa nga, ay yung mga malalakas uminom, ay kahit langong-lango na, ay tutungga pa dahil naiisip nila "I can do all things through Christ who strengthens me." Ano po ang ipinapakita ko sa bagay na yan? Ipinapakita ko
na may mga maling paggamit sa mga talatang ito. Pero sana ngayon ay nalaman nyo na ang ibig sabihin ng Panginoon ay hindi tayo makakagawa ng ikaluluwalhati ng Diyos at magdudulot sa atin ng gantimpala sa walang hanggan kapag hiwalay tayo kay Kristo. At yan po ang ating number 5. Wala tayong magagawa kapag kahiwalay tayo sa Kanya. Ang ating pang-anim ay upang hindi tayo matuyo at itapon sa apoy. Upang hindi tayo matuyo at itapon sa apoy. Sinabi ng verse 6 sa wikang Ingles, "If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up and thrown into the fire and burned." Medyo ito po ay nakakatakot mga kapatid. Dahil kung tayo ang mga sanga na hindi nakakonekta sa puno, ay hindi mamumunga, bukod doon ay matutuyo tayo at isa pa ay itatapon sa apoy. Ibig sabihin ay parang ipinapakita niya na wala kang katuturang sanga kapag nangyari sa iyo ang bagay na yan. Unang-una ay kapag hindi ka nanatili sa Panginoon, matutuyo ka at ikaw ay susunugin sa apoy. Kung titingnan naman natin yan, hindi naman direktahan na sinasabi niya na impyerno. Pero marami pa tayong mapagkukuhanan ng mga ibang lugar na mga talata ng Biblia na kapag ka ang buhay mo ay hindi nagiging makabuluhan para sa nais ng Diyos, ano ang dahilan para dadalhin ka niya sa kanyang kaharian sa walang hanggan? Nangangahulugan yan ng kawalan ng pagpapasakop. At kung ikaw ay walang pagpapasakop, ano naman ang dahilan para dadalhin ka ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian? Ang totoo, ang mga rebeldeng anghel ay itinakwil niya mula roon. Kung ikaw na hindi nagpapasakop sa kanya ay inaasahan mo na dadalhin ka ng Diyos sa walang hanggan, nagkakamali ka. Ang layunin ng Diyos sa paglalang sa tao ay upang palitan yung mga anghel na nagrebelde sa kanya ng mga tao na magtatagumpay sa kasalanan sa mundong ito. Yan po ang isang katotohanan. Walang dahilan na maglalagpasan na ang Diyos ng tao kung hindi nagrebelde ang mga anghel sa langit. Baka po sabihin nyo, abay maganda pala't nagrebelde sila, meron tayong pagkakataon. Tama po yan. Maganda po na may pagkakataon tayo, pero ang kapalit naman na hindi natin magampanan ang layunin ng Diyos na yan ay walang hanggan sa lawa ng naglalagablab na asupre. Ang tanong ko sa iyo ay, inaayos mo ba talaga? Naniniwala ka ba dyan? O nabubuhay ka sa pagsuway? Nabubuhay ka sa iyong kagustuhan? At yan ay nangangahulugan na ikaw ay hiwalay sa Panginoong Jesucristo. Ang pampito natin ay ang sinasabi ng verse 7, upang makamtan natin ang mga dakilang pagpapala. Verse 7, upang makamtan natin ang mga dakilang pagpapala. Sinabi niya, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be done for you." So diyan ay makikita natin ang unlimited na pagpapala kapag tayo ay nanatili sa Kanya at ang mga salita niya ay nananatili sa atin. Pero ano ang ibig sabihin ng sinabing ito ng Panginoon? Nangangahulugan ba ito ng kayamanan sa mundong ito? Mga kapatid, nagkakamali po tayo kung yan ang iniisip natin. Nais ko ipaliwanag ng konti ang bagay na ito. Ang Panginoon na hindi natin mahigitan ang kanyang buhay sa pagsunod at sa lahat ng bagay na ginawa niya sa kaluwalhatian ng Ama, ay hindi nagtamasa ng mga bagay sa mundong ito. Sa halip, mga pangwalang hanggan, ang gantimpala ng katapatan ng anak. So ano ngayon ang ibig sabihin ng ask whatsoever you wish and it shall be done for you? Ilagay natin sa isipan natin ang katotohanan ito, na itong mga alagad na ito ay tinawag ng Panginoon sa Kanya. Sa kanilang pagmamature ay pinakita ng Panginoon kung ano ang dahilan ng Kanyang pagpili sa kanila. At alam nila na hindi na sila dapat
nangangarap o naghahangad ng mga bagay para sa kanila sa mundong ito. Kung meron silang hihingiin sa Panginoon o kaya sa Diyos, ay mga bagay na magiging kasangkapan para magampanan nila ang kalooban ng Ama. Yun ang ibig sabihin niyan. Ulitin ko ha, ang mga tunay na nabubuhay sa kalooban ng Diyos, ang hihingiin nila ay mga bagay na magagamit nila para sa pagkamit sa buhay na walang hanggan. Magampanan ang kalooban ng Diyos. Yan ang hihingin nila. Hindi para sa kanilang luho at kasikatan sa mundong ito. Binibigyan ko ng din yan sapagkat marami inaakala nila na puro para sa mundong ito. Maalala ko yung grupo ko dati na ginagamit pa yung verse 16 na katulad din ng sinasabi rito sa verse 7 na ask whatsoever you wish and it shall be given you. Ay sinasabi nila na ito blank check. Humingi na kayo ng milyon, 2 million, 5 million, 10 million. At maalala ko na nagbibigay pa nga sila ng papel para isulat mo doon yung iyong kagustuhan. At ngayon ay nakikita ko yung bagay na yan at masasabi ko na malaking pagkadaya. Malaking pagkadaya. Ang ating pangwalo ay ang sinasabi ng verse 8. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Dalawang bagay ang makikita natin diyan, mga kapatid. Pero tandaan nyo, yung karugtong sa verse 7, na kung meron daw tayong hihingiin ay para sa kaluwalhatian ng Ama. This is to my Father's glory and showing yourself to be my disciples. Na tayo ay tagasunod ng Panginoon. So yan ay pruweba na hindi talaga ito mga para sa kagustuhan natin sa mundong ito, mga panluho natin, kundi mga kasangkapan o kailangan natin para maluwalhati natin ang Diyos. So ang number 8 natin, we can give glory to God and showing yourselves to be His disciples, Christ's disciples. Yan ang mga dahilan ayon dito sa John chapter 15 verse 1 to 8 kung bakit tayo kinakailangang manatili sa Panginoong Hesus. Punta tayo dito sa pangalawang bagay na ating pag-uusapan. Pangalawang bagay na ating pag-uusapan. Ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Kanya? Ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon? At ito ay nais kong sagutin ng diretsahan. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa pananatili sa Kanya ay manatili sa Kanyang mga salita. Ang bagay na ito ay na nakikita natin o nababasa natin doon sa mga sinasabi niya, if you remain in me and my words remain in you, ay nangangahulugan na nananatili tayo sa Kanyang mga salita. So, paano mangyari yan? Yan ay napakahalaga. At ang una ay pagsikapan natin na malaman at maunawaan ang Kanyang mga salita. Tandaan nyo na yan ang ginawa niya sa Kanyang mga alagad. Yan ang ginawa ng mga alagad sa mga baguhang mananampalataya. They always must have to understand, to employ much needed time to understand, to know, and to understand the Word of God. Kung totoong sumasampalataya tayo sa Panginoon, ay hindi ito mahihiwalay sa pinanghahawakan natin ang Kanyang mga salita. Siyempre, kasama rin sa sinasabi nating pinanghahawakan ng Kanyang mga salita, ay isinasabuhay natin ito. Hindi natin sila tinatalikuran o itinatakwil kahit na ito ay mahirap sundin. Sinasabi ko po yan sapagkat marami ay pinipili lang ang magaganda sa salita ng Diyos pero hindi pwede yung ganyan. Yan ay sapagkat maraming sinabi ang Panginoon na hindi lahat ng pagsunod sa Kanya ay kaginhawaan. So yan po ang ibig sabihin ng pananatili sa Kanya. Sampalatayanan, panghawakan, isabuhay ang Kanyang mga salita. Punta naman po tayo dito sa ating pangatlong bagay na pag-uusapan. Pangatlong bagay na pag-uusapan, ano ang dahilan bakit may mga hindi nananatili?
Ano ang mga dahilan? Bakit may mga hindi nananatili? Mga kapatid, ito po ay katotohanan. Sino mang nagsasabi na hindi sila lalayo sa kamay ng Panginoon ay nagsasabi sa hiwalay sa sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, no one can snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Walang kapangyarihan makakapaglayo sa atin. Yun ay kapag hindi natin pinipili. Pero makikita natin ang halimbawa ng alibughang anak at marami pang iba na lumayo talaga sa Panginoon. Halimbawa ay sa John chapter 6 na ang daming tumalikod sa Panginoon dahil sa bigat ng kanyang pananalita. Mabigat para sa kanila. Hindi nila kayang tanggapin. Pero yung kanyang 12, nung unay nanatili naman lahat dahil alam nila na wala silang mapupuntahan na mas higit na mabuti. Ano po ang sinasabi ko rito? Ang sinasabi ko rito ay paniwalaan natin na maaari tayong mailayo sa Panginoon. And many will depart from the faith. Ang dami nito sa Biblia. Meron po akong ginawang libro na 10 banta sa iyong kaligtasan. Merong 10 bagay na maaaring maglalayo sa iyo palayo sa Panginoon muli. At yan ay hindi kagustuhan ng Diyos, kundi dahil sa iyong mga kagustuhan at pagpili. Now, ano po ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan, bawat topic na tinalakay ko doon ay naglalaman yon ng mga hanggang 20 verses. Hanggang 20 verses. Nangangahulugan yung 10 banta sa yung kaligtasan na yon ay naglalaman ng 200 verses na nagsasabi na maaari tayong lumayo sa Panginoon. Yan ang ibig ko sabihin diyan. Kaya kung meron kang iisang talata na pinanghahawakan, halimbawa yung sinasabi nila, no one can snatch you out of my hand. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yon. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, walang kapangyarihan sa labas ng ating kagustuhan na makakapaglayo sa atin sa Kanya. Pero kapag kapipiliin natin na lumayo sa Panginoon, na nangangahulugan na unang lumalayo ang ating puso sa Kanya, ay hindi tayo mahahadlangan ng Panginoon. Hindi niya tayo hahabulin. Hindi siya magmamakaawa sa atin. At alam niyo ba na mapapabuti ka lang kapag ka na-realize mo sa buhay mo at napagod ka sa iyong pinaggagawa at ikaw ay manumbalik sa Diyos. Yun ay magiging makakabuti sa iyo. Sinasabi ko yan sapagkat ganyan ang nangyari sa alibughang anak. So, punta na tayo dito sa mga ilan sa sinasabi ng Biblia na dahilan bakit may mga hindi nananatili. May sinabi ang 1 John 2:19 na ganito, 1 John 2:19. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay katulad ng mga nangyayaring practical dito sa ating kalalagayan ngayon bilang mga Kristiyano. Maraming nagdi-decide na gusto lang sumunod sa Panginoon. At maalala ko nga yung kinakanta natin, I have decided to follow Jesus. Pero kapag ka nire-require sila ng mabigat at sa kawalan ng banal na espiritu sa kanila, sila ay lumalayo sa atin o kaya ay sa Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi talaga kasi sila sa Diyos, hindi dahil pinili ng Diyos na hindi sila sa Kanya, kundi pinili nila, nagkunwari sila, hindi sila tunay na born again dahil hindi nila itinugon yung hinahanap ng Diyos na totoong pananampalataya at pagsisisi at kasama na yung pagpasok sa tipan sa Kanya, nangangahulugan ng pagpapabautismo. At yan ay itatanong ko sa inyo, ganyan ba ang conversion mo? Kung hindi ganyan, sasabihin ko sa iyo, mababagot ka, mapapagod ka sa kawalan ng Espiritu ng Diyos sa iyo. Hindi ka magtatagumpay. Sigurado yan. Sinasabi ko yan sapagkat ang tanging magtatagumpay lang sa kanyang relasyon sa Diyos ay yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. They were born
again, born of the Spirit. They have the Spirit of God na siyang Espiritu ng biyaya na siyang tutulong sa kanila. Pangalawa, bakit may mga hindi nananatili ay dahil sa mahal nilang sanlibutan. Mahal nilang sanlibutan. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa isang dating kasama niya sa mission work. 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. Iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan ito. Yan malinaw na halimbawa yan. Malamang itong si Demas ay convert sa pamamagitan ni Pablo. At sigurado si Apostol Pablo, alam natin na hindi ito mapakali pag hindi talaga genuine ang conversion ng tao. Pero makikita natin, walang magagawa si Pablo kapag ka ang tao ang nag-decide na lumayo sa Diyos. Wala ring magagawa ang Diyos. Kung mamahalin mo ang sanlibutan, na sinasabi ng Biblia, do not love the world or anything in the world. At diyan ay makikita natin ang pagbababala sa atin na maaring mahalin ng isang mananampalatayang sanlibutan. Ngayon, kung mamahalin mo ang sanlibutan, ipapaubaya ka ng Diyos sa iyong kagustuhan. Pangatlo sa ating dahilan kung bakit may mga hindi nananatili ay ang sinasabi naman ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. So sino ang tinutukoy dito na hindi mananatili o dahilan ng hindi sila mananatili? Ang dahilan ay hindi nila minahal o pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Ulitin ko. Hindi nila minahal o pinanghahawakan ang salita ng Diyos. At sa bagay na ito ay gusto kong sabihin ito. Alam nyo, napakahaba ng panahon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Pero makikita nyo, ilan lang talaga ang maalab, ilan lang ang patuloy na lumalago, ilan lang ang patuloy na nagiging kasangkapan. Bakit? Karamihan sa mga Kristiyano ay nakikinig naman linggo-linggo. Minsan nga, meron pa silang midweek, meron pang Bible study. Pero ang problema nila, ayaw nilang mahalin at panghawakan ang salita ng Diyos. Yun ay magiging dahilan para malayo sila sa Diyos. Hindi ka nananalig sa Diyos sa ganon. At yan ay sinasabi rito ng Biblia sa atin, ang katotohanan tungkol sa ganyang kalalagayan. Ang ating pang-apat ay ang sinabi ng Mateo 24:24. And false prophets and false teachers may arise, that even the very elect shall be deceived if that is possible. Nangangahulugan na may mga madadaya ang mga bulaan. Mga pinili ng Diyos. Ano ibig sabihin ng mga pinili ng Diyos? Pinili ka ng Diyos kapag ikaw ay na-born again na totoo. Pinapatunayan ng kanyang pagpili sa atin na tayo o nang tayo ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Pero kahit na tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu, pinapayuhan pa rin tayo ng salita ng Diyos na piliin ang kagustuhan ng banal na Espiritu. Sa Galatia 5:16 hanggang 18, pag hindi mo pinili yung ninanais ng banal na Espiritu sa buhay mo, hindi ka lalago sa iyong pananampalataya at kaalaman at darating sa punto na ikaw ay maililigaw ng mga bulaan. Hindi magiging matibay ang pundasyon mo. Kaya nga nawa yung mga nandirito ay talagang kayo ay matapat sa inyong mga pinag-aaralan. Pinanghahawakan nyo ang mga bagay na ito. Pero ang totoo, marami pa kayong dapat mga matutunan tungkol sa ibang bagay sa ubasan ng Panginoon. At ang panghuli natin, kung bakit hindi sila nananatili ay dahil nahihirapan sila sa landas na makitid. Nahihirapan sila sa landas na makitid. Ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malawak ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan at makitid ang pintuan at masikip ang daan tungo sa buhay na walang hanggan ay nagpapakita na
ang mga Kristiyanong maluho na nais nila na lumakad sa malawak na daanan, maaari silang nakapasok sa makipot na pintuan pero baka nahihirapan sa makitid na daan. At siyempre, sila ay titigil sa bagay na yan. Nakakita na ba kayo ng mga Kristiyanong ganon? Na tila nasisikil sa makitid na daan? Yan ay magiging dahilan na hindi nila pananatili sa Panginoon. Punta tayo sa ating pang-apat na bagay na pag-uusapan, mga kahalagahan ng pamumunga. Mga kahalagahan ng pamumunga. Yun talaga ang layunin ng ating pananatili sa Panginoon. If you remain in me and my words remain in you, then you will bear much fruit. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, kung gaano kahabang panahon ang ibinibigay ng Panginoon sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. Ito po yung nakikita ko sa Biblia. Hindi ko alam kung may maipapakita kayo sa akin na kahit walang nangyayari sa buhay ninyo ay masasabi nyo na kayo ay nananatili at namumunga. Ang nakikita ko sa Biblia ay crucial yung 3 years o 3 years and a half para tayo ay makitaan ng bunga. Unang-una diyan, ang Panginoon ay nanatili sa loob ng 3 taon mahigit kasamang mga lagad para sa ngayon ay maasahan sila sa kanilang mga ginagawa. Malala niyo ba yung igos na nadaanan ng Panginoon at sinabi ng Panginoon, 3 taon na akong dumadaan dito, wala akong nakitang bunga ng puno na ito. Putulin na yan. Nakiusap nga lang yung may-ari. Next year na lang natin puputulin. Patabayin ko muna. Pag hindi na bunga, puputulin na natin. 3 years yun. Si Apostol Pablo ay nanatili sa iglesia ng Epeso, Kabanata 20 ng Aklat ng Gawa. 3 taon siya roon. At hindi na siya magbibigay pa ng karagdagang panahon para manatili pa doon. At sinabihan sila, nasabi ko na sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong marinig. At meron pa akong isang bagay na may dadagdag. Si Apostol Pablo, nung siya ay na-convert, ay kailangan niyang makipagniig sa Panginoon sa isang hiwalay na lugar ng 3 taon. Nang sa gayon, ay matutunan niya ang katulad ng mga natutunan ng mga apostol. Nais kong sabihin sa inyo, nung tayo ay na-convert, na born again, hindi automatic na alam na natin ang lahat. Kailangan tayo ay matuto, pero yan ay sa loob ng 3 taon. At sa panahon na yan, ay aasahan na tayong mamunga. So ang tanong ay, ano ang kahalagahan ng pamumunga? Sa verse 2 ay sabi niya, upang hindi putulin. Puputulin ang sangang hindi namumunga, mga kapatid. Ano kaya tanongin kita? Ikaw ba'y nakaugnay pa kay Kristo o putol ka na? At sa bagay na yan, nais kong sabihin sa inyo, na ang tanging may pag-asa lang ay yung aamin sa kanyang kalalagayan at sasabihin ko sa inyo, kahit putol pa kayo, kung kayo'y aamin, nangangahulugan, may pagsisisi, may pag-asa kayo. Pero kung kayo magkukunwari, tutuluyan talaga kayo ng Panginoon na putulin sa kanyang relasyon sa inyo. Pangalawa sa kahalagahan ng pamumunga ay upang patuloy na alagaan. Sinabi ng Panginoon, pinuputulan niya ang bawat sangang namumunga upang lalong mabunga. Alam niyo yung bagay na yan? Parang nakikita ko na ipinapaubaya ng Panginoon na tayo talaga ay magkaroon ng mga sakripisyo pa para lalo tayong mamunga. Yan ang ipinapakita ng pruning, ng pagputol ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating buhay. Pangatlo ay katibayan ng pananatili sa Kanya. Kapag ka may bunga, hindi na kailangang tanungin. Ibig sabihin ay namunga dahil tama ang koneksyon niya sa Panginoon. Pang-apat, upang hindi itapon sa apoy. Pag hindi ka namunga, itatapon ka sa apoy. Kaya ka naman hindi namumunga dahil may problema sa iyong koneksyon. Panglima ay upang tugunin ang lahat ng mga pangangailangan, mga kahilingan. Humingi kayo at ibibigay sa inyo ang inyong maibigan. Pang-anim ay para sa karangalan ng Ama. Ganyang kahalaga ang pamumunga sa atin.
At dapat nating tandaan na tayo ay pinili at tinawag para sa ikararangal ng Ama. Yan ang ating layunin. Nabigyan siya ng karangalan. Kaya pag hindi ka namunga, napakadelikado. At isang bagay na tandaan natin, hindi problema ng Diyos yan. Hindi problema ng Panginoon yan. May problema sa atin kapag hindi tayo namunga. At isa lang ang problema. Hindi ka nananatili sa Kanya o hindi ka maayos na nakaugpong sa Panginoon. Alam niyo po, magandang ilustrasyon dito yung kuryente. Yung kuryente, dalawang linya yan. Kailangan ay magkadugtong maigi yung dalawa. Kapag ka nakikita mo ang ilaw ay kumukurap-kurap, may problema yan dun sa mga terminal, yung connection. Minsan ay nagtatama, minsan ay naghihiwalay o kaya dahil maluwag. Pag ganyan ang relasyon natin sa Panginoon, hindi tayo mamumunga. At ang pampito natin ay katunayan ng pagiging tunay na alagad. Pag namunga tayo, ay katunayan na tayo ay tagasunod ng Panginoon. Alagad tayo, sumusunod tayo, kaya tayo namumunga sa Kanya. Pero pag-usapan natin, ano ba ang bunga? Alam niyo po, ang pangunahing bunga na nakikita ko sa banal na kasulatan ay yung bunga ng ating relasyon sa Kanya. Bunga ng pagpapasakop sa banal na Espiritu. At yan ay hindi hihiwalay sa mga bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ano yung mga yon? Nandoon yan sa Galacia 5:22. Yung bunga ng banal na Espiritu na siyam na makikita sa buhay ng mananampalataya. Yun ang pangunahing bunga. Ngayon, ang pangalawang bunga ay yung madadala natin sa kaharian ng Diyos, mga kaluluwa. Secondary lang yan. Mas mainam yung unang bunga na makikita sa ating mga pamumuhay. So yan ang dalawang bunga ng mga mananampalataya o Kristiyano. Ang ating pang-anim, paano malalaman na ikaw ay nananatili sa Kanya? Mabilisan na po ito. Siyempre, namumunga ka. Naipaliwanag ko na yan. Pangalawa, nag-aasam ng mayamang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa Kanyang mga salita, sa pananalangin at pakikipagtipon sa mga kapatiran. Number 3, masayang sumusunod sa salita ng Diyos at hindi parang nahihigpitan. So number 4, paano malaman na ikaw ay nananatili sa Kanya? Number 4, kamalayan sa kasalanan. Kamalayan sa kasalanan. Meron ka pa bang pandidiri sa kasalanan o natural na lang sa iyo ang patuloy na nagkakasala? Panlima, masiglang ipinapahayag ang Panginoong Hesus at ang kanyang paghahari. Nangangahulugan na ikaw ay nangangaral sa mga hindi mananampalataya. Pang-anim, hinahangad ang pagtanggap ng Diyos kaysa sa pagtanggap ng tao. Hinahanap niya ang approval ng Diyos kaysa sa approval ng tao. Yan ay nagpapakita na maganda ang connection natin sa Panginoon. Tungkol sa karakter na dinadala nito sa atin mga kapatid ay katapatan, loyalty sa Panginoon ang kailangan natin. Hindi lamang na tayo ay konektado sa Kanya, kundi dapat ay maganda, maayos, matibay, matatag ang ating connection sa Panginoon. At sasabihin ko sa iyo, nalulugod ang Panginoon kapag ka nangyari yan sa ating buhay. At kung yan ay may problema, walang problema sa Diyos. Ikaw, sa iyong sarili, ang may problema. Magwawakas tayo para sa ating mga katanungan, para sa ating self-evaluation. Nais kong hilingin na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at pakinggan ninyong mabuti ang mga katanungan ito. Nakikitaan ka pa ba ng tanda ng pananabik sa Panginoon? Masasabi mo ba ito sa iyong leader? Nananabik ka pa ba tuwing umaga na makipag-ugnayan sa Diyos? At laging nagpapasalamat sa Kanya? Hinahangad mo ba na maibahagi si Jesus sa mga hindi mananampalataya na dinadala ng Diyos sa iyo? Ating panghuli, kailangan mo bang pag-apuyin ang relasyon mo sa Diyos ngayon?
Dito po tayo magtatapos sa utos ng Panginoon, number 66. Manatili kayo sa akin at nais ko lang kayong palalahanan na meron po kayong assignment na magtatag ng inyong discipleship group gamit itong mga bagay na ito na ginagamit natin dito. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama, patuloy nawa na ang presensya niya sa ating buhay ang ating kagalakan. Magandang araw po, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos.